Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 171 Hiling ni Edward. Nang ibagsak ni Ricardo ang Bloody Butcher, nagulat si Edward. At nang ilabas din niya ang Sagi Fagino, mas natulala si Edward. Ngayon, sa isa pang master na pinabagsak ng binatang ito, hindi naiwasang madama ni Edward na may misteryosong bagay sa kanya. Naglakas loob siyang mag-isip tungkol sa kung gaano kalakas ang Ricardo. Mr. Willis, hindi napigil ang itanong ni Edward. Anong level ka ng martial artist? Saglit na nag-alinlangan si Ricardo habang umiling at sinabing, hindi ako sigurado. Ang alam lang niya ay nakalusot lang siya sa official realm. Kung tungkol sa kung anong antas ang katumbas ng isang tulad ni Edward, walang ideya si Ricardo. Well, okay then, sabi ng isang nahihiyang si Edward na nag-assume na ayaw ibunyag ni Ricardo ang tunay niyang lakas at hindi na siya nagpilit pa. Ngunit sa sumunod na segundo, nagbago ang tono ng pinunong ito habang sinasabi niyang, gusto kong sabihin sa iyo na itong mga ninja na napatay mo ay inaatasang dukutin si Tiffany at i-hostage siya para makipag-ayos sila sa akin kapalit ni Connor. Maging si Sagi Fagino mula noong huli. Gusto ng oras na si Scarlett ang maging leverage laban sa akin. Mr. Willis, patuloy ng isang nagpapasalamat na si Edward. You've done me a huge favor twice now. I don't know how I can thank you enough. Connor. Nakataas ang kilay ni Ricardo habang inaalala ang unang pagdala ni Scarlett kay Connor habang suot ang kakaibang damit ni Skiola. Pagkatapos ay nagkibit-balikat siya at sinabing, no need to thank me. Nangyari lang ito sa tamang panahon. Tsaka, kahit sinong maglakas loob na kumilos ng walang ingat sa Prussia ay mapaparusahan ng lahat. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang lahat ng sikretong ito. Tawa ng tawa si Edward, kung interesado kang paunlarin ang iyong karera sa loob ng aming hanay ng militar. Ano ang kaunting lihim? Kaya, interesado ka ba? Umiling si Ricardo, not really interested at the moment. Kung ilang taon na ang nakararaan nang may nag-alok sa kanya ng ganitong pagkakataon tulad nitong ipinakita ni Edward ngayon puno ng passion at ready to serve the country spirit walang pag-aalinlangan na sumali kay Ricardo. Gayunpaman ngayon, mayroon siyang asawa at anak na ginawang hindi gaanong makatotohanan ang mga bagay. Sige, dismayadong napabuntong hininga si Edward habang nagpatuloy, gayunpaman. May isa pa akong hiling kung matapang ako. Nang marinig ang hiling na ito ni Edward, batid na ngumiti si Ricardo nang walang sinabi pa. Napabuntong hininga si Edward at namula ang mukha sa kahihiyan. Naisip niya ang kanyang saloobin at reaksyon nang humingi ng tulong si Ricardo sa pagtataguyod ng Golden Wound Medicine ni Lou sa militar. Dahil dito, medyo nahihiya si Edward. Mr. Harris, kung personal, kalimutan mo na. Kung hindi mo personal na bagay, pwede mong sabihin sa akin at makakatulong ako, mahinahong sabi ni Ricardo. Pilit na ngumiti si Edward, naramdaman ang distansya sa pagitan nila ni Ricardo. Alam niyang ayaw ng pag-usapan ni Ricardo ang anumang personal na relasyon sa kanya. It's not personal. It's about Connor. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Edoland Security Prison. Sa pagkakaalam ko, ang Edoland Biological Research Institute ay gumawa ng mga pambihirang tagumpay sa genetic research kamakailan. Hindi ko mabubunyag ang anumang partikular na resulta ng pananaliksik dahil sa mga dahilan ng pagiging confidential. Ngunit pinaghihinalaan namin na si Connor ay may ilang kaugnay na impormasyon dahil dati siyang nagtatrabaho doon. Kaya naman ilang beses nang sumulpot sina Sagi Fagino at Misaki Kojira sa Edoland upang iligtas siya. Gusto kong tulungan mo kami sa pamamagitan ng pag-escort kay Connor kay Iailonyo at ibigay siya sa kanilang mga awtoridad. Napakakaya mong gawin ang trabahong ito nang walang kabiguan kung papayag ka. Ano sa tingin mo? Handa ka bang gumawa ng isang bagay para sa ating bansa? Sabik na tanong ni Edward. Ricardo rolled his eyes, Mr. Harris, don't try flattery or use national righteousness as an excuse for me. Just tell me when approximately. In 10 days, time. How does that sound? Sagot ni Edward na sana. Okay. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, oo, sagot ni Ricardo pagkatapos mag-isip ng ilang sandali.
Matapos maghiwalay ni Edward, sabay na nagtanghalian sina Ricardo at Miranda at pagkatapos ay tinuloy ang pagkumpleto ng wedding photoshoot sa hapon. Pagkatapos ng mga kaganapan sa umaga, ang mga tauhan sa bridal shop ay nagtreto kay Ricardo at Miranda ng may lubos na kagandahang asal at paggalang. Ang serbisyo ay hindi nagkakamali. Siyempre, ang insidente sa umaga ay may selyadong impormasyon. Parehong pinirmahan ng film crew at ang mga tauhan mula sa magandang lugar at bridal shop ang mga non-disclosure agreement na nagbabawal sa kanila na paglalantad ng anumang nauugnay na mga detalye sa labas. Sa mga sumunod na araw, hindi na nag-abala si Ricardo na makita o gamutin si Victoria. Parang wala na talaga siyang pakialam. Samantala, isang makapangyarihang parmasyutiko ang lumitaw sa Edoland, na nagbebenta ng isang tableta na tinatawag na Nourishing Essence Pill sa mayayamang tao. Ang mga epekto nito ay lubos na hinahangad ng maraming tao, lalo na ang mga naubos ang katawan ng alak at pakikipagtalik. Pagkatapos uminom ng Nourishing Essence Pill, parang na-rejuvenate sila. Ngayong gabi, sa opisina ng Departamento ng Pagbebenta ng Hodges Wine. Tinapos ni Allison ang kanyang araw na gawain, na naging nakagawian na niya, madalas na nag-o-overtime hanggang bandang alas 8, tulad ng gabi ng reunion ng klase. Ngayon, sa wakas ay nakaalis na siya ng maaga sa opisina, ngunit puno ng pag-aalala ang maganda niyang mukha. Kinailangan niyang pumunta sa ospital para alagaan ang kanyang ina, na may sakit sa puso. Ang paggana ng puso ng kanyang ina ay lumala hanggang sa punto kung saan kailangan niya ng isang artificial na puso. Ang mga gastos na kasangkot ay malaki, sa kabuuan ay higit sa 80,000. Para kay Allison, sa kanyang 20s, ang halagang ito ay tila astronomical. Allison, ready to call it a day. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mantika na buhok at salamin na may nakangiting ekspresyon. Mr. Hunter. Pilit ng ngiti ang bati ni Allison sa medyo may edad na, bagamat may bakas ng inis sa mga mata nito. Allison, kumusta ka sa target na benta ngayong buwan? Nakangiting tanong ni Brandon Hunter, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. I checked, and with the bonus this month, you'll make over 12,000. Not bad, not bad. Pero I heard your mother needs heart surgery, and that needs a lot of money. Si Allison, na nagpapanggap na nag-aalala, ay sumagot, oo, ginagawa ko ito. Mr. Hunter, hindi mo kailangang mag-alala. Sarcastic na tunog ni Brandon, Allison, stop pretending. How about the matter I mentioned to you last time? Considered it yet? As long as you join Dylan, not to mention 80,000, even 8 million won't be a problem. Bakit kailangang magtrabaho araw-araw, kailangan mong patakbuhin ang negosyo at maglagay ng pekeng ngiti para sa mga taong iyon? Allison, irritated, retorted, pretending to be innocent. Haha, pretending to be pure just because I don't want to compromise. Mr. Hunter, marami bang benefits na binigay sa'yo si Dylan sa paghatid mo sa akin sa kanya? Ikaw. Saglit na natahimik si Brandon sa mariing tugon ni Allison. He then sneered, fine, pretend to be high and mighty. Tignan natin kung paano ka bubuhayin ng mahigit 80,000. Alang-alang sa reputasyon mo, wala kang pakialam sa buhay ng nanay mo, di ba? Hindi pwede. Gampanan pa nga ang pagiging anak ng mga magulang. Nang marinig ang mga nakakainsultong salita na ito, lumundag ang dibdib ni Allison sa galit, at ang kanyang magandang mukha ay naging matingkad na pula. Huminga siya ng malalim, at hindi sinasadyang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa pagkadismaya at hinanakit. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip niya ang imahe ng isang tao at isang partikular na pangungusap na binigkas ng taong iyon. Nakagat ang kanyang labi, sinabi ni Allison, sino ang nagsabi sa iyo na hindi ko makalakam ng pera? Kabanata 172 Sino ang iyong pinagmumura? Narinig ni Brandon ang mga salita ni Allison at tumugon ito ng panunuya, ha? Makakaipon ka ng pera. Saan ka kukuha nito? Inimbestigahan ko na ang pamilya mo.
Ilang taon nang may sakit ang nanay mo, at higit pa doon ay mayroon kang isang kapatid na hindi nagtatrabaho at mahilig magsugal ang mga kamag-anak at kaibigan mo na parang umiiwas sa salot mag-ipon ng ganoong kalaking pera para sa iyo. Napaawang ang labi ni Allison ngunit hindi ito umimik habang dinadial ang numero ng telepono na kakasave lang niya 2 araw na ang nakakaraan. Sa mga oras na ito, kakauwi lang ni Ricardo kasama si Nora nang makita niyang pumasok ang tawag ni Allison at agad itong sinagot. Allison. Medyo nagulat siya. Ricardo. Ako. Matapos ma-provoke ni Brandon kanina, padabog na tinawag ni Allison si Ricardo. Gayunpaman, ngayong kaharap na niya ito sa telepono, nahirapan siyang magsalita. What's wrong? Nahihirapan ka ba? Napangiti si Ricardo at naramdaman niya ang pag-aalinlangan ni Allison kaya nagtanong siya. Sa kanyang tanong ay dumating ang isang kadalian kung saan ang ilang mga bagay ay mas madaling sabihin kaysa gawin para kay Allison. Gusto kong humiram ng pera sa iyo. Summoning up ng lakas ng loob sa kabila ng kanyang sarili. Matigas na wika ni Allison pagkasabi nito ngunit namula agad ang mukha niya pagkatapos. Habang nakakaramdam ng pagkabalisa sa susunod na sasabihin o gagawin ni Ricardo. Naroon din ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nag-aalala si Allison kung tatanggihan ba siya ni Ricardo o babaliin man lang siya. Napatingin si Brandon sa malapit habang nakita niya ang itsura ni Allison sa mga sandaling ito bago ngumisi, haha. Huwag ka nang magpanggap Allison. Just by looking at how unfamiliar both of you are towards each other tells me everything I need to know. Even kung ang taong ito ay may sapat na pera para ipahiram. Magkano ang gusto mo? Sa sandaling ito, natural na nagtanong si Ricardo na walang bakas ng pagtataka sa tono nito. Nang marinig ang natural niyang tono, medyo gamaan ang pakiramdam ni Allison habang pansamantalang nagtatanong, $80,000, okay lang ba? Pagkatapos magsalita, mabilis niyang idinagdag, kung hindi ito maginhawa para sa iyo, pagkatapos ay kalimutan ang tungkol dito. Okay lang. Convenient. 80,000 lang. Ibigay mo sa akin ang card number mo at ililipat ko agad sa iyo, nakangiting sabi ni Ricardo, walang pakialam. Talaga. Nagulat si Allison na agad na pumayag si Ricardo. Oo, ibigay mo sa akin ang card number. Hiling ni Ricardo. Oo. Ipinadala ni Allison ang kanyang bank card number sa pamamagitan ng text message na may pananabik sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, ngumisi si Brandon sa tabi niya. You're putting on quite a show. Allison, you don't need to act in front of me. Hinihintay ka na ng nanay mo sa ospital at kung wala siyang pera pang gamot, problema mo na. Dapat pumayag ka na lang sa alok ni Dylan. Noon lang ay nakatanggap si Allison ng notification mula sa kanyang mobile banking app na nagpapakita na $80,000 ang nadeposito sa kanyang account. Tuwang-tuwa siya at naantig sa hindi inaasahang pangyayari. Sa susunod na segundo ay ibinato niya ang kanyang telepono sa mukha ni Brandon at matagumpay na sinabi, Mr. Hunter, maaari ka nang tumahimik. Matapos makitang malinaw ang notification sa screen ng kanyang telepono, natigilan si Brandon doon sa isang sandali na may hindi tiyak na ekspresyon sa kanyang mukha. Maangas na ngumiti si Allison bago kinuha ang kanyang bag at umalis sa trabaho. Habang pinapanood si Allison na umalis, napabuntong hininga si Brandon, damn it. Nakahanap na ba ang babaeng ito ng ibang sugar daddy? Hindi kaya. Nanghiram siya ng pera sa mga loan shark. Sa sumunod na segundo ay mabilis siyang tumalikod sa pagdial ng numero ng telepono ng kung sino. Pagkalabas niya sa lugar ng kumpanya, muling tinawagan ni Allison si Ricardo. Paano ngayon? Dumaan ba ang pera? Nakangiting tanong ni Ricardo. Oo, ginawa. Pasasalamat na sagot ni Allison pero nakaramdam din ng hiya, hindi mo man lang tinanong kung bakit kailangan kong manghiram ng pera o kung ano paman, pinahiram mo lang agad. Hindi ka ba natatakot na dayin ko ang pera mo? Hindi ako natatakot, marami akong pera, natatawang sabi ni Ricardo. Hahaha. Nang marinig ang tugon na ito ay napatawa rin si Allison ng malakas, oo, tama. Napakalaking shot mo ngayon. Haha, taya ka. Confident na sagot ni Ricardo. Maganda pa rin ang nararamdaman niya sa dati niyang kaklase.
Si Allison talaga ang una niyang crush noon, at noong mga panahong iyon, lagi niya itong tinutulungan sa kabila ng lahat ng tsismis tungkol sa kanilang pagiging romantiko. Kahit na tinanggihan niya ang tulong ni Allison noong nakaraan dahil sa kanyang sariling kawalan ng kapanatagan at isang katawa-tawa na pakiramdam ng pagmamataas, pinanghawakan ni Ricardo ang kanilang pagkakaibigan sa kanyang puso. Ngayong nagkakaproblema ang dati niyang kaklase, natural na nag-abot ng tulong si Ricardo nang walang pag-aalinlangan. Tungkol naman kay Allison na niloloko siya ng pera. Posible ba iyon? Sa hitsura at imahe ni Allison, madali siyang makakuha ng pera sa mga mayayamang tagapagmana at playboy kung gugustuhin niya. Si Gavin ay isa lamang halimbawa. Bakit siya mag-abala sa scam sa kanya sa halagang $80,000? Hindi ka naman mahinhin. Bahagyang bumantong hininga si Allison habang pansamantalang nagmumungkahi, para pasalamatan ka sa tulong mo ngayon, paano kung I-treat kita sa hapunan ngayong gabi? Hindi na kailangan, magalang na pagtanggi ni Ricardo. Why not? You help me so much. I have to treat you to dinner. It's settled then, giit ni Allison without giving him any room for refusal. Nangangamba si Ricardo na kung hindi siya papayag ngayon, igigiit ni Allison hanggang sa wala na siyang choice kundi tanggapin. Matapos magkasundo sa isang tagpuan sa labas ng gusali ng kanyang kumpanya kasama si Nora na matiyagang naghihintay sa kotse sa lahat ng oras na ito sabay silang umalis. Daddy, saan tayo pupunta? Pa-cute na tanong ng batang babae na puno ng curiosity ang mga mata. Lalabas tayo para kumain ng masarap. Sagot ni Ricardo na may ngiti sa labi habang hinahatid sila papunta sa destinasyon. Makalipas ang kalahating oras, dumating sila sa Hodges Wine Company kung saan nakatayo ang isang kapansin-pansing nakatayo na naghihintay sa labas. Ang pag-iwan kay Nora sa loob ng sasakyan habang siya ay lumabas na mag-isa Ricardo ay lumakad palapit sa kanya nang kumaway ito sa kanya mula sa malayo sa mga tiptoe na sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Ricardo. Dito. Ngumiti si Ricardo at lumapit sa kanya habang nagtatanong, saan mo gustong kumain? Paano ang hotel ko? Pabirong mungkahi niya na ikinalaki ng mata niya bago biglang. What the F***? Akala ko puro ka na. Isa ka lang pala. What's wrong? This guy has more money than me or something. Bakit hindi ka nalang umaaligid sa akin? Biglang isang malupit na boses ang sumabad sa kanilang dalawa nang lumingon sila nang makita nila ang isang matangkad na payat na binata na naglalakad palabas ng gusali ng wine company na malamig na nakita kina Ricardo at Allison. Namamaga ang mga talukap ng mata at manipis ang katawan, halatang nakainom siya ng sobra. Nakasunod sa kanya si Brandon na nakalugay ang buhok sa gitna at ilang alopeers. Si Dylan Hodge ba iyon? Agad na nagbago ang mukha ni Allison nang makita ang binata. Sinaman siya ng tingin ni Ricardo. Sino ang tinatawag mong slot? Kabanata 173 meron na rin ako. Nang marinig ang masasakit na salita ni Dylan kay Allison, nagalit si Ricardo at malamig na tinanong siya. Anong meron? Di ba slot siya? In front of me, she pretend to be innocent, but it turns out with you. Ngumisi si Dylan. Napatingin din si Brandon kay Allison at sinabing, Allison, kung wala kang kasamang iba, why not be with Mr. Hodge? Dahil lang sa pinahiram kanya ng $80,000. Being with Mr. Hodge has more benefits than just that. Nobela. Mr. Hodge, I think you've misunderstood. Ricardo is just an old classmate of mine. We don't have the kind of dirty relationship that you are talking about. Sana lahat ay makapagsalita ng magalang. Galit na sabi ni Allison. Oh really? You little bitch dare to tell me to be respectful. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Allison, ngumisi si Dylan at inabot ang kamay sa mukha nito. Gayunpaman, sa sandaling ito ay hinawakan ni Ricardo ang kanyang palso. Masakit. Bitawan mo o papatayin kita. Sigaw ni Dylan sabay turo kay Ricardo sa galit. Malaki ang bibig mo at gustong-gusto mong gamitin ang iyong mga kamay, malamig na sagot ni Ricardo habang tinitigan siya ng masama. Bitawan mo si Mr. Hodge.
Sigaw ni Brandon kay Ricardo habang ipinapakita ang malangis na ekspresyon na puno ng malisya sa mukha. Samantala, sunod-sunod din ang pagbabanta at pagmumura ng mga bodyguard sa paligid ni Dylan kay Ricardo. Ricardo, let it go. Don't make things too big. Hinayla ni Allison ang braso ni Ricardo habang mukhang walang magawa at naguguluhan sa mukha. Si Dylan ay ang batang direktor ng Hodges Wine Company kung saan siya nagtrabaho. Kung binugbog ni Lanchan si Dylan dito, ano ang dapat niyang gawin? Ngumuso si Ricardo nang marinig niya ito bago tuluyang binitawan si Dylan, "You'd better behave yourself." Hinaplos ni Dylan ang kanyang namamagang palso na para bang si Lanchan ay gumamit ng bakal na pliers. Halos mabali lahat ng buto dito. Gusto niyang turuan ng leksyon ng kanyang mga bodyguard si Lanchan, ngunit nang makita niya kung anong sasakyan ang minamaneho ni Ricardo kasama ang pagiging dominante niya ay hindi siya sigurado kung sino talaga ang nagbaback up kay Ricardo. Sino ang batang ito? Anak, saan ka ba nanggaling? Anong pangalan ng tatay mo? Kilala mo ba kung sino ako? Malamig na tanong ni Dylan. Ano? Gusto mong umasa sa kapangyarihan ng daddy mo? No problem, I'm not some rich second generation. Do whatever you want. Sinimangutan ni Ricardo si Dylan, ang tono nito ay nandidiri at mayabang. Galit na galit si Dylan sa sinabi ni Ricardo, ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa sa loob. Tumingin siya kay Allison at sinabing, "Allison, markahan mo ang aking mga salita ngayon. Walang babae na hindi ko makukuha. Kung matalino ka, itapon mo ang talunan na ito at sumama ka sa akin. Ipinapangako ko sa iyo ang isang buhay na marangya at kayamanan sa kabila. Ang iyong pinakamaligaw na mga pangarap. $8 milyong ngayong gabi kung iyon ang kinakailangan. Kung hindi, you can kiss this job goodbye." Sumigaw si Brandon mula sa gilid na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Para siyang eunuch mula noong sinaunang panahon na naglilingkod sa ilalim ng prinsipe. Agad na nagbago ang mukha ni Allison nang marinig ang kanilang mga pagbabanta. Bumalatay ang galit sa kanyang mga tampok. 2 taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya at naging bihasa sa kanyang mga tungkulin habang kumikita ng disenteng sweldo bawat buwan. Kung nawalan siya ng trabahong ito, hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin, lalo na't ang kanyang ina ay may sakit pa at nangangailangan ng medikal na atensyon. At saka, may utang pa siya kay Ricardo. Saan siya makakahanap ng ibang trabaho na binabayaran ng mahigit $5,000 kada buwan? Don't worry about it, Allison. Kung ayaw mo nang magtrabaho dito, then go manage Golden Family Hotel instead. I'll make sure they pay you $10,000 per month, sabi ni Ricardo habang winuwagayway ang kanyang kamay. Dismissively. Gayunpaman, pinilit ni Allison ang isang mapait na tawa habang tumugon, "Ricardo, maaari akong humiram ng $80,000 mula sa iyo kung gugustuhin ko dahil alam kong sa kalaunan ay mababayaran ko ito ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Pero, I don't want to work for you because then our relationship would be completely changed. Ayokong magkagulo ang mga bagay sa pagitan natin. Thank you for offering though, pero kalimutan na lang natin." Mahina itong ngumiti sa kanya habang nadudurog sa loob. Ito ay totoo. Ang paghiram ng pera sa kanya ay hindi magbabago sa pagitan nila dahil magkapantay sila. Ngunit ang pagtatrabaho sa ilalim niya bilang isang empleyado ay ganap na naiiba, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanilang nakaraang kasaysayan ng magkasama noong sila ay magkaklase na minsan ay nagtatanim ng damdamin para sa isa't isa. Ang pag-iisip ng pagiging isang empleyado ay nakaramdam ng sakit sa loob ni Allison. Sa makatuwid, tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Kahit na mawalan siya ng trabaho, hindi kailanman magtatrabaho si Allison sa ilalim ng Ricardo. Marahil ito ay isang usapin din ng paggalang sa sarili. "Haha, anak, narinig mo yun. Hindi pupunta si Allison sa pwesto mo." Tawa ng tawa si Dylan nang marinig ito. Brandon chimed in with his own snide remark, "Allison, since you still want to work here, why don't you go to Mr. Hodge? Kung hindi, mawawalan ka ng trabaho." Sok-sok. Nakagat ni Allison ang kanyang labi at nakaramdam ng kawalan ng katarungan at sama ng loob.
Hahanap ako ng ibang trabaho na babagay sa akin, matigas na sabi niya habang umiiyak. Napakunot-noo si Ricardo sa sitwasyon ngunit hindi nakakatulong dahil tinanggihan ni Allison ang kanyang tulong sa harap ng trabaho. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Dylan ng isang tawag sa telepono. Hello, Alien. Ano? May auction ang pharmacist para sa nursing essence pill ngayong gabi. Great. Papunta na rin ako. Damn, kahit hindi ng 1,000,000 kada tableta kailangan kong bumili ng isa pa. Hindi mo alam kung gaano ito kahanga-hanga. Mula nang kumain ako sa huling pagkakataon ay nakakapag-react na ako nang hindi umiinom ng gamot ngayon. Hahaha. Last time. Nagpatuloy ang pag-uusap sa kanilang vulgar na pananalita na ikinamula ng galit ni Allison sa tabi nila. Samantala, tumaas ang isang kilay ni Ricardo at nagpakita ng bakas ng intriga matapos marinig ang tungkol sa tawag ni Dylan sa telepono. Nang matapos ang kanilang pag-uusap at muling pagbabanta ni Allison tungkol sa kanyang katayuan sa trabaho si Ricardo ang unang nagsalita, "This is Mr. Hodge, right? You want nourishing essence pill?" Saglit na natigilan si Dylan habang ngumisi, "Oh wow, so ngayon alam mo na rin ha? Anong klaseng magandang bagay ang ayaw ng isang tao ha? Ano bang problema ng tawag ko sa phone mo na isipan mong sumali din sa auction? Hahaha, dream on. Hindi kita dadalhin doon." Pagkatapos niyang magsalita, si Brandon at ilang mga alipores ay tumingin kay Ricardo na may panunuya sa pag-aakalang gusto niya ang nourishing essence pill ngunit wala siyang paraan para makuha ito mismo. Nagkakamali ka. What I mean is may nourishing essence pills din ako sa kamay ko. Kung interesado ka, maaari tayong mag-usap ng mga kondisyon. Gayunpaman, umiling si Ricardo at sinabing may mapaglarong tono. Kabanata 174. Wala kang espesyal. Ano? May nourishing essence pill ka din sa kamay mo. Bumili ka ba noon at ayaw mong kainin? Gusto mo bang ibenta sa akin at kumita? Tanong ni Dylan na may tonong ng aasar sa katumingin kay Allison na may pang-aasar sa mukha. Allison, nakahanap ka ba ng segunda manong dealer? Hahaha, tingnan mo, nakakaawa siya. Humarap siya kay Ricardo at sinabing, "Okay, ipakita mo sa akin ang nourishing essence pill mo. Kung totoo, bibigyan kita ng $500,000. $500,000. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Ricardo nang marinig ito. Napresyuhan niya ang pill na ibinigay niya kay Emerson ng $100,000 bawat isa. Ngayon sila ay nagbebenta para sa 5 beses na presyo. At ito ay alok lamang ni Dylan. Baka may puwang pa para sa bargaining. Mula sa tawag ni Dylan kanina, narinig ni Ricardo na nag-auction pa si Emerson. Hindi na masyadong nag-isip si Ricardo at sinabing, "Sandali lang," bago naglakad papunta sa kotse at binuksan ang trunk. Naglabas siya ng isang bote ng mga tabletas na naglalaman ng humigit kumulang 10 piraso. "Daddy, kailan tayo aalis? Nagugutom na ako," naiinip na tanong ni Nora na naghihintay sa sasakyan. "Soon enough, Nora. Can you wait just a little longer?" Ngumiti naman si Ricardo sa kanya. Nobela. Okay. Nagpout ang batang babae na parang matanda nang muli itong nagsalita. Isinara ni Ricardo ang trunk at naglakad pabalik habang iniaabot ang isa sa mga tabletas mula sa kanyang bote patungo kay Dylan na nagsasabing, "Tingnan mo ang iyong sarili." Sabik na hinawakan ito ni Dylan at maingat na sinusuri ang hitsura nito habang pinapansin din ang pabango nito na eksaktong katugma sa naalala niya bago kumain ng isa mismo dati. Sa wakas ay sumulyap siya sa bote ni Ricardo, ngumisi siya, mukhang nourishing essence pill pero who knows if this is real or fake unless you let me try eating one. Tama. May natitira ka pang bote. Fake ito. Sino kaya ang manyok? Napamura din si Brandon. Gayunpaman, kaagad na tumanggo si Ricardo na parang hindi natatakot na malantad, "Sure thing, you can eat it." Saglit na nag-alinlangan si Dylan na tumingin ng may pagdududa kay Ricardo bago tuluyang nagpaubaya, "Fine, I'll eat it. I don't believe that you would dare poison me." Naamoy niya ang mabangong aroma ng nourishing essence pill, na eksaktong kapareho ng ininom niya noon, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainip. Walang lingon-lingon, diretsyo niya itong nilunok sa isang lagok.
Pagkatapos, tumingin siya kay Ricardo, at naging matangkad ang kanyang ekspresyon. Naramdaman na lamang ni Dylan na pagkatapos na pumasok ang tableta sa kanyang tiyan, ang mga hibla ng init ay agad na natunaw sa kanyang tiyan at kumalat sa kanyang buong katawan. Ang pakiramdam ay medyo hindi komportable. Sa sumunod na sandali, bumungad sa kanyang mukha ang pagtataka. Damn, it's real. This is actually true. Talagang nagtagumpay ako. Hindi napigilan ni Allison ang pagluwa, initalikod ang mukha. Ngumisi si Ricardo at nagtanong, ngayong naniniwala ka na, totoo ba? Oo, oo, oo. Paulit-ulit na tumango si Dylan, lumapit na may excited at matako na tingin sa bote ng salamin sa kamay ni Ricardo. Buddy, mayroon ka bang mahigit 10 tableta sa bote na ito? Tama ba? Ricardo counter-questioned, ano sa tingin mo? Damn, saan mo nakuha ang mga ito? Sabik na tanong ni Dylan. You don't need to worry about that. Kung gusto mo, let's talk about the conditions. Mahinang sabi ni Ricardo. Tumango si Dylan, sure. No problem. $500,000 per pill. I see there are over 10 pills. I'll give you 8 million. What do you say? Tila napakabukas ni Dylan, ngunit mayroon siyang sariling mga kalkulasyon. 2 araw na ang nakalipas, gumastos siya ng napakalaki na $800,000 sa binili niyang tableta. Ngayon, sa presyong ito, tiyak na hindi niya ito makukuha. Kahit sa auction ngayong gabi, hindi sigurado ang pagkuha ng isa sa halagang 1 milyon. Kung makukuha niya ang bote na ito mula kay Ricardo, hindi lang niya ito ubusin sa kanyang sarili, ngunit maaari rin siyang kumita ng malaking kita sa pagbebenta nito. No need for 8 million. Bigyan mo ako ng 5 million. However, I have other conditions. Kung hindi ka pumayag, huwag ka nang mag-isip ng kahit isang tableta. Umiling si Ricardo at malamig na sabi. Tumango si Dylan, okay, okay. Whatever conditions you have, as long as I can do it, absolutely no problem. Tumawa si Ricardo ngunit lumingon kay Allison. Allison, magsalita ka. Anong mga kondisyon ang gusto mo? Ako. Saglit na natigilan si Allison, mukhang nagulat. Oo. Magsalita ka, okay lang. Ngumiti si Ricardo sa kanya with a confident tone. Tumingin si Allison kay Ricardo, ang kanyang magagandang mata ay nagpapakita ng pahiwatig ng pagiging komplikado at emosyon. Pagkatapos, nang hindi mapagpanggap, tumingin siya kay Dylan. Sa susunod na sandali, huminga siya ng malalim at sinabing, Mr. Hodge, sana sa hinaharap, makapagtrabaho ako ng mapayapa sa kumpanya. Ang magtrabaho ng payapa nang walang hinaharas ng sinuman. Nang marinig ito, naunawaan ni Dylan ang ibig niyang sabihin. May bakas ng ayaw at kasakiman sa kanyang mga mata, sinulyapan niya ang maselang katawan ni Allison at tumango. Okay. I understand. Don't worry, I won't have any ideas about you anymore. Narinig ito ni Allison na parang naalis sa kanyang balikat ang mabigat na pasanin. Talaga. Huwag mong isipin na fairy ka. Hindi ako nagkukulang sa babae. Masungit na sabi ni Dylan. Kahit na si Allison ay talagang kaakit-akit, siya ay nagpapakasasa sa alak at pakikipagtalik sa loob ng maraming taon at ang kanyang katawan ay matagal nang nauubos. Kung makukuha niya ang bote ng Nourishing Essence Pill, tiyak na mapupunan niya ang kanyang pagod na katawan sa mga taong ito. Marami pa rin siyang pera. Sa totoo lang, hindi rin siya nagkukulang sa mga babae. Hanggat ang aspetong iyon ay sapat na malakas sa hinaharap. Mabuti kung gayon bakit hindi maglaro gayon pa man ang gusto niya. Alam ni Dylan kung paano pumili sa pagitan ng isang puno o isang buong kagubatan. Ano ang iyong saloobin sa kanya? Sa puntong ito ay naging malamig ang tono ni Ricardo habang tinanong niya si Dylan. Hinayla ni Dylan ang gilid ng kanyang bibig na medyo nalungkot ngunit mabilis na ngumiti para mahawakan ang Nourishing Essence Pill, Allison my lady. Makakaasa ka na walang maglalakas loob na manggulo sa iyo sa loob ng kumpanya mula ngayon. Nang makita kung gaano ka-arrogant at nangingibabaw si Dylan, naramdaman ni Allison na sa wakas ay nakaganti na siya nang makita niya itong nakayuko sa harap niya ngayon. Sa sumunod na sandali ay muli siyang tumingin kay Brandon.
Sa pagtingin sa malangis na mukha na ito, si Allison ay puno ng pagkasuklam at pagkamuhi. Kung tutuusin noong una, pumunta lang si Dylan sa kumpanya kaya hindi niya alam na may ganoong kagandang babae na nagtatrabaho doon. Nakadepende ang lahat kay Brandon. Si Brandon ang espesyal na nagpakilala sa kanya kay Dylan. Hindi sinasabi na kung matagumpay na nakipaglaro sa kanya si Dylan ay tiyak na makikinabang si Brandon. Ang bastardo na ito ay nagtayo ng sarili niyang kayamanan sa ibabaw ng walang katapusang problema at pagdurusa ng ibang tao. Pinlano pa niya ang lahat ng perpekto ng walang anumang gastos na kasangkot sa paggamit lamang ng kanyang sarili Allison para mambola siya. Paano magkakaroon ng mga walang hiyang ngunit matalino na mga tao sa mundong ito? Isa pang kondisyon, ayoko na siyang makita ulit sa kumpanya. Kaya mo ba? Pinandilatan ni Allison si Brandon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nang matapos siyang magsalita ay napatalon si Brandon sa gulat. Allison, you little bitch. Anong sabi mo? Gusto mo pa akong paalisan sa kumpanya at ipahiya? Mangarap ka. Ako ang tao ni Mr. Hodge sa kumpanyang ito. Tinuro ng lalaking ito si Allison at nagmura. Smack! Bago niya matapos ang kanyang tanong, sinampal siya ng malakas ni Dylan sa mukha. Fuck off! Sinong tinatawag mo sa akin? Wala ka lang. Kabanata 195 tunay na hinanakit. Natama ng gusto si Brandon kaya nag-buzz ang utak niya at natanggal ang salamin niya, na ikinalungkot niya. Mr. Hodge. Ikaw. Si Dylan ay hindi nagbigay ng anumang mukha kay Brandon. Sa mata niya, aso lang si Brandon. What about me? Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba binibigyan kita ng mukha? Umihi ka at tignan mo sarili mo. Lumabas ka. Simula bukas, huwag ka nang babalik sa kumpanya. Tinuro ni Dylan si Brandon at nagmura. Napatulala si Brandon at parang gusto niyang umiyak pero wala na siyang luha. Sa sumunod na segundo, kumikislap ang mga mata niya habang nakangiting lumingon kay Allison. Allison, matagal na kitang inaalagaan di ba? Bakit hindi mo kausapin si Mr. Hodge at sabihin sa kanya? Hindi para. Smack! Muling umalangaw-ngaw ang isang malutong na sampal nang iikot ni Allison ang kanyang braso at hinampas ng malakas si Brandon sa mukha. Brandon Hunter, alam mo ba kung gaano ka kadiri? Magwala ka. Nanlaki ang mga mata ni Brandon habang nakahawak sa mukha niya na bakas ang galit. You little bitch. How dare you hit me? I'll *****. Ano ang gusto mong gawin? Sigaw ni Dylan sa mga alipor sa tabi niya, halika nga dito at talunin mo ang katangahang ito para sa kagandahan ni Allison. Nang matapos siyang magsalita ay may dumidiin kay Brandon na sunod-sunod na suntok naman ang natanggap niya habang sumisigaw ng masama. Ho! Sa sandaling ito, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Allison bago masiglang nakipagkamay. Ang isang suntok na iyon ngayon lang ay sumakit ng husto sa sariling kamay. Pero ang sarap sa pakiramdam. Matagal na niyang gustong bugbugin si Brandon. Ngayong araw na ito, nakuha na niya ang gusto niya. Hindi ba siya nananakot ng mga tao? Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ng pananakot ng mga tao ay talagang mahusay. Kung gusto ng isang tao na mabuli ang iba, kailangan nilang makayanan ang pagbuli sa kanilang sarili. Napasulyap si Allison kay Ricardo na lihim na nag-iisip ng ganoon sa kanyang puso. Allison, kontento ka na ba? Simula ngayon, ikaw na ang papalit sa posisyon ni Brandon sa sales department bilang manager. May iba pa ba? Tanong ni Dylan na may ngiti sa labi. Umiling si Allison, hindi. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Ricardo na may pagtatanong sa kanyang mga mata. Kinaweya ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabing, sige, dahil walang kondisyon si Allison, hayaan na natin yan. Tandaan mo, kapag naharas ang kaklase ko sa kumpanya mo in the future, ikaw ang mananagot. Ang kahihinatnan. Okay. Don't worry kuya. Tumango si Dylan at Saad. Matapos bigyan si Ricardo ng isa pang $5 milyong, binigyan siya ni Ricardo ng 12 nourishing essence pills mula sa bote. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Allison sa kotse. Napatingin si Dylan sa nourishing essence pills sa bote na may excitement sa kanyang mga mata.
Ngunit pagkatapos ay dumura siya sa lupa ng mabangis habang pinapanood ang Bentley na papalayo. F***King Kid. Hinayaan mong maging mayabang ka minsan. Ngayong mayroon na akong nourishing essence pills, bakit pa ako mag-aalaga sa iyo? Just wait and see. Mamaya ko na lang makukuha si Allison. Hahaha. Umupo si Allison sa tabi ni Nora sa backseat ng isang kotse. Nakatingin sa maselang batang babae sa tabi niya, tinanong ni Allison, Ricardo, anak mo ba ito? Yes, this is my daughter Nora. Tawagan mo si Auntie Allison. Tumango si Ricardo kay Nora. Auntie Allison hello. Matamis na tawag ni Nora. Hoy Nora, ang ganda at ang ganda mo. Hinawakan ni Allison ang mukha ni Nora at ngumiti. The next second she spoke with a complicated tone, Ricardo, that pill was very valuable di ba? Ibinenta mo sana kay Dylan ng 8 million pero 5 million lang ang kinuha dahil sa akin. Hindi ko alam kung paano para gantihan ka. Kung ito ay 80,000 ay maaaring mabayaran niya ito pagkatapos ng ilang taon na pagsusumikap ngunit ang 3 milyon ay talagang lampas sa kanyang makakaya. Narinig ito ni Ricardo at walang pakialam na tumawa, those pills are worthless to me anyway. Tsaka hindi naman natin kailangang pag-usapan ang mga bagay na ito sa pagitan natin di ba? Noong nag-aaral pa tayo, tinulungan mo ako sa kabila ng lahat ng chismis tungkol sa akin. At naaalala ko ang pabor na iyon. May isang matandang kasabihan, ang isang patak ng tubig ay nagbabalik ng isang bukal. O tama, paano mo sasabihin muli ang pariralang iyon? Habang nagsasalita si Ricardo, natampol niya ang kanyang noo, tama na yan. You drip drop me splash splash you, right? Nobela. Path. Nang marinig ni Allison ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Allison ang tumawa ng malakas, hahaha. Ang sama ng description mo noong tayo ay nag-aaral. Dahil sa pang-aasar at pagpapatawa ni Ricardo, nabawasan ang awkward at hiya ni Allison. Gayunpaman, habang nakatingin siya sa kanya, may masalimuot at mapanglo na ekspresyon sa kanyang mga mata. Akala mo ba chismis lang yung mga chismis sa school? Sabi niya sa sarili niya. Tanga ka, alam mo bang nagustuhan kita? Ginamo ni Allison si Ricardo at ang kanyang anak na babae sa isang barbecue ng crawfish. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi, hindi pa rin niya kayang bumili ng isang magarbong restaurant, at hindi rin niya kailangang pahangin si Ricardo ng labis na labis. Habang kumakain, naisipan ni Allison na ipaliwanag kay Ricardo kung bakit kailangan niya ng pera para hindi niya ito isipin na isang gold digger. Ngunit pagkatapos na magsimula alang ito ng ilang sandali, nagpasya siyang hindi ito. Nakautang na siya sa kanya ng sapat na pabor. Hindi na kailangang pasanin siya ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga problema ng kanyang pamilya. At hindi na rin nagtanong si Ricardo dahil natatakot siya na baka hindi kayanin ni Allison. Pagkatapos nilang kumain at bago pa makasakay si Allison ng taxi para puntahan ang kanyang ina sa ospital, tinawagan siya ng kanyang kapatid na si Nathan Singleton sa telepono. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang ina ay nakalabas na sa ospital ngunit sumuko na sa pagpapagamot dahil sa mga hadlang sa pananalapi. Nais niyang huwag silang mag-alala tungkol sa pag-aalaga sa isang sakit na walang lunas o pagdaragdag ng mas maraming pasanin sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabayad para sa mga mamahaling bayaran sa medikal. Ibinigay ni Nathan ang mga tungkulin sa pagtawag sa telepono kay Kaylee, ang kanilang ina, na nagsabing, Allison dearie. Hindi tayo makakabuo ng 80,000 dolyares. Ang buhay ko ay hindi katumbas ng halaga. Wag na, hindi ako magpapagamot. Kailangan mo pang mabuhay, magpakasal, at alagaan ang iyong nakababatang kapatid sa darating. Nay, huwag mong sabihin yan. Nakaipon na ako ng pera, at magpapa-opera ako para sa iyo bukas. Sino ba ang nagpayag na tumakbo ka palabas ng ospital? Ikaw. Sinusubukan mo ba akong magalit? Nang marinig ang balitang ito, namutla ang mukha ni Allison, tumutulo ang luha sa kanyang mukha, nabulunan ang boses. Ikaw ang nagpalaki ng pera. Paano mo ito pinalaki? Tanga bata, nanghiram ka ba sa mga loan shark? Please don't do anything fool.
Si Kaylee, nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, ay parehong nagulat at nag-aalala. Hindi po ito loan shark, hiniram po ito sa isa kong kaklase. Nay, huwag po kayong mag-alala, babalik ako kaagad at ibabalik ko kayo sa ospital. Pagkasabi nito ay ibinaba na ni Allison ang telepono. Siya ay mukhang labis na balisa at nag-aalala. Matapos ipaalam kay Ricardo, magpapara na siya ng taxi para umuwi. Matapos mag-ipon ng lakas ng loob na humingi ng pautang kay Ricardo, tumakbo palabas ng ospital ang kanyang ina, na nagsasabing ayaw niyang magpagamot. Nasa tabi ni Allison ang pag-aalala. Allison, let me give you a ride. I'm actually heading there myself and maybe I can help out, alok ni Ricardo habang papalapit. Kabanata 176 na isa akong dalubhasa. Sa wakas ay naunawaan na ni Ricardo kung bakit humingi sa kanya ng pera si Allison. May sakit pala si Kaylee at kailangan ng operahan. Dahil naranasan ni Ricardo ang kawalan ng pag-asa ng sakit ni Nora at ang pabago-bago ng mga relasyon ng tao, natural na umabot muli ng tulong si Ricardo kay Allison. Nobela. Sa puntong ito, medyo nawala si Allison. Bagamat nakaramdam siya ng hiya, hindi na niya tinanggihan si Ricardo sa pagkakataong ito. Sa kotse, nagtanong si Ricardo tungkol sa sakit ni Kaylee at sa kanyang partikular na sitwasyon. Matapos mag-alinlangan sandali, sinabi ni Allison sa kanya ang lahat. Huwag kang mag-alala, kaya kong gamutin ang sakit ni Auntie. Huwag kang masyadong mabalisa, sabi ni Ricardo pagkatapos makinig. Napatingin si Allison kay Ricardo nang hindi inaasahan ngunit wala siyang pag-asa sa kanyang puso. Paano mapapagaling ni Ricardo ang mga sakit? Hindi pa niya ito narinig noon at naisip niya na sinusubukan lang nitong aliwin siya. Mabilis na nagmaneho si Ricardo patungo sa isang mid-range na komunidad na may mga direksyon mula sa Allison. Bago magkasakit si Kaylee, maganda ang kalagayan ng pamilya ni Allison. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno habang ang kanyang ina ay nagtitinda ng mga damit sa palengke ng mag-isa. Gayunpaman, mula nang magkasakit si Kaylee at nagsimulang magsugal si Nathan, 2 taon na ang nakalilipas at nakipag-hangout sa masasamang tao sa buong araw. Ang kanilang pamilya ay nahulog sa matinding kahirapan. Nakatira si Allison sa ikalawang palapag ng isang apartment building kung saan nadatnan nila ang lahat na nakaupo sa paligid na mukhang malungkot. Nang pumasok sila, ang kanyang ama ay nakaupo sa sofa na naninigarilyo habang si Nathan ay tahimik na nakatayo doon na may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Tanging si Kaylee lang ang nakaupo sa tabi ni Keegan Singleton na nakangiti na parang kinukumbinsi sila tungkol sa isang bagay pero halatang pilit ang ngiti na punong-puno ng kawalan at kalungkutan. Nay! Galit na sigaw ni Allison nang makalabas na siya ng pinto habang naluluha. Allison! Nakabalik ka na? Tanong ni Keegan. Sis, please talk some sense into Mom. We can't let Mom die waiting like this even if we have to sell our house. Sabi ni Nathan sa mahinang boses. Mukha siyang nasa 20 years old na may kinulayan na blonde na buhok at may mga tato sa leeg na nagmistula sa kanya na isang delinquent na walang ginawang produktibo sa buong araw maliban na lang sa paggawa ng gulo saan man siya pumunta. Ngunit sa paghusga sa kanyang pag-uugali ngayon, siya ay tila medyo emosyonal. Anong pinagsasabi mo tungkol sa pagbebenta ng bahay natin? Saan tayo titira? Umalis ka nga dito. Hindi ka nakakatulong. Matigas na sagot ni Allison. Nakaipon na ako ng sapat na pera. Pinagalitan ni Allison ang kanyang kapatid, malinaw na hindi nasisiyahan sa kawalan nito ng responsibilidad. Sa susunod na sandali, lumingon siya sa kanyang ina at hinimok itong bumalik sa ospital. Bukas aayusin natin ang operasyon. Sa sandaling iyon, kumunat ang noo ni Kaylee at tumingin kay Ricardo sa tabi ni Allison bago bumaling kay Nora. Allison, nabanggit mo kanina ang paghiram ng pera sa kaklase mo. Ito ba ang binata? Tumingin din sina Keegan at Nathan kina Ricardo at Nora na may bakas ng pagsisiyasat sa kanilang mga mata. Oo, kaklase ko siya Ricardo, tumanggo si Allison habang nagpapakilala sa kanya. Malamig na sanggal ni Kaylee. Anong relasyon niyo nitong kaklase? May anak na siya. Tanga ka ba? Tama. Ang dami mong mayayamang humahabol sa iyo pero wala kang tatanggapin kahit isa sa kanila.
Bakit pinili mo ang lalaking may anak na? Naiinip na tanong ni Keegan. Sis, nababaliw ka na ba? Kahit napanggamot kay nanay, hindi na kailangang maghanap ng may anak na. Hindi ba't mas maganda ang mga mayayamang second generations? Malamig na dagdag ni Nathan habang nakatitig kay Ricardo ng masama. Isa ka ng ama. Gaano ka kawalan, Jie? Paano mo nalinlang ang kapatid ko sa bagay na ito? Napakunot ang noo ni Ricardo nang marinig ang mga salitang ito habang si Nora naman ay mukhang walang magawa. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tinadyakan ni Allison ang paa sa frustration. Ordinary classmates lang kami ni Ricardo. What kind of ordinary classmates? He thinks that because he likes how pretty you look that he can seduce you or deceive you all, galit na sabi ni Kaylee. Sa isip ni Kaylee, ang kanyang anak na babae ay maaaring pakasalan ng isang taong higit na mabuti kaysa sa lalaking ito na nakasalikop sa isang anak mula sa ibang babae. Kung sila ay nasangkot ngayon at ito ay kumalat palabas, ang kanilang reputasyon ay masisira magpakailanman. Ang sumunod na segundo ay biglang namula si Kaylee habang mahigpit na nakahawak sa kaliwang bahagi ng dibdib habang nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit sa mukha na medyo nakakatakot. Anong nangyari, Mom? Nanay. Nanay. Nagulat si Keegan at Allison sa nakita nilang nangyayari sa harapan nila. Nanlamig ang mukha ni Ricardo nang humakbang pasulong at sinabing, umalis ka. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Nathan. Iniligtas ko ang nanay mo. Kung ayaw mong mamatay siya, tumabi ka. Sagot ni Ricardo sa malamig na tono. Walang pag-aalinlangan, tinulak niya si Keegan at Nathan palayo at naglabas ng silver needle sa bulsa. Ipinasok niya ito sa acupoint sa palso ni Kaylee. Marunong manggamot ng mga sakit ang kaklase mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Nathan nang makita ang nangyayari. May medical license ba siya? Kung may mangyari kay mama dahil sa kanya, hindi ko siya papakawalan. Galit ding sigaw ni Keegan kay Ricardo. Anong kalokohan to? Hindi ka naman qualified na mag-practice ng medicine. Umiling si Allison na hindi sigurado. Ako, hindi ko rin alam. Pero dahil kumilos na si Ricardo, siguro hayaan natin siyang subukan. Tumingin siya kay Ricardo na may pagkalito at kawalan ng katiyakan. Hindi makapaniwala si Allison na talagang nag-alok si Ricardo na ipagamot ang kanyang ina matapos niyang sabihin na kaya niya itong gamutin habang papunta rito. Totoo kaya ito? Nakaramdam siya ng pagkabalisa at pag-asa sa sitwasyon. Subukan ang ano. Inip na sigaw ni Keegan kay Allison bago ibinalik ang atensyon sa pagtawag ng ambulansya para kay Kaylee. Ngunit sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Sa sandaling ipasok ni Ricardo ang karayom sa palso ni Kaylee at ipasok ang enerhiya ng dragon sa pamamagitan ng acupuncture therapy, agad siyang nag-relax at tumigil sa pagpapakita ng anumang mga sintomas ng sakit o kakulangan sa ginhawa sa kanyang mukha. It feels so comfortable. Hindi napigil ang mapabulalas ni Kaylee. Nang makita ang eksenang ito na lumaganap sa harap nilang lahat, natigilan ang lahat, nahinto si Keegan sa kalagitnaan ng tawag. Mukhang nagulat si Allison. Nagulat din si Nathan. Anong nararamdaman mo ngayon, Mom? Pansamantalang tanong ni Nathan. I feel much better now, tuwang-tuwang sagot ni Kaylee. Hindi na masakit ang puso ko. It feels stronger than ever. Bagamat ang iba ay hindi sigurado sa kung ano ang nangyari sa harap ng kanilang mga mata, alam nila ang isang bagay na sigurado anumang paraan ng paggamot na ang binata ay tila ginamit. Hindi makapaniwalang tumingala si Kaylee kay Ricardo na nagtatanong sa kanya, young man. Do you really know how to heal people? Ricardo chuckled confidently, not only do I know how but I am an expert especially when it comes down heart-related diseases. Nanunuya si Nathan nang marinig ang pahayag na ito mula sa isang taong mukhang medyo bata pa, isang eksperto ha. Ang galing mo talagang magyabang. Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng ganyan ang tatay ko. The best ang tatay ko. Galit na sabi ni Nora na nakatingala sa maliit na mukha. Kabanata 197 Hindi relief, but cure. Nang makitang may hindi gumagalang sa kanyang ama, medyo nagalit si Nora. Nanatiling tikom ang bibig ni Nathan at Keegan, ayaw makipagtalo sa isang bata.
Gayunpaman, nasa puso pa rin nila ang paghamak at kawalan ng tiwala kay Ricardo. Pero ngayong mukhang bumuti na ang kalagayan ni Kaylee, hindi na nila siya pinigilan. Gayunpaman, sa kaibuturan, naisip lamang nila na si Ricardo ay may ilang mga pangunahing kasanayan sa pangunang lunas at bahagyang naibsan ang kalagayan ni Kaylee. Pagkaraan ng ilang sandali, sige. Inalis ni Ricardo ang silver needle sa pulso ni Kaylee at ni-sterilize ito ng dragon energy bago itabi. Kaylee, anong nararamdaman mo? Kinakabahang tanong ni Keegan sa asawa. Sa puntong ito, si Kaylee ay namulang ngunit umiling at sinabing, "I'm fine. I've never felt as comfortable as I do now." Tumingin muli kay Ricardo na may bahagyang malambot na mga mata, idinagdag niya, "Binata, mayroon ka talagang mga kasanayan sa paunang lunas. Medyo nakatulong ka sa akin." Sa napakaraming taon na ngayon ay hindi kailanman naramdaman ni Kaylee ang kanyang puso na tumibok ng ganoon kalakas. It was not just an alleviation. Ang sakit mo sa puso ay gumaling na. Pwede ka nang pumunta sa ospital para magpasuri bukas. Bahagyang umiling si Ricardo habang mahinahong magsalita. Nang marinig ang balitang ito, natigilan ang pamilya ni Allison. Nakatingin kay Ricardo na hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. "Ricardo, anong sinasabi mo? Ang sakit ng nanay ko sa puso. Gumaling na. Totoo ba?" Mukhang nagdududa si Allison. "Damn. Finally figured out how you managed to win over my sister. Marunong ka talagang magsalita ng malakino. Dahil lang sa isang tusok ng karayom kanina ay gumaling ang sakit sa puso ng nanay ko. Sinong pinagloloko mo?" Galit na nagmura si Nathan. Napatingin din sina Keegan at Kaylee kay Ricardo na may hindi magiliw na mga mata. "Young man, speak responsibly." Ang nanay ni Allison ay may matinding organic lesions sa kanyang puso na umabot sa punto na kailangan na niya ng artificial. Inaasahan mo ba na naniniwala kami na ang paggamot sa isang bagay na tulad nito ay madaling gawin? Kung talagang naniwala kami sa sinabi mo, hindi na kailangan ng karagdagang paggamot. Kung may mangyari, ikaw ang may kasalanan. Naiintindihan mo ba? Ricardo shrugged his shoulders nonchalantly, "It really is cured now. Di ba sabi ko kanina na kung nag-aalala ka dito ay magpatingin ka sa ospital? Go to hell. Huwag mong isipin na makukuha mo ang pag-aproba ng pamilya namin dahil lang sa alam mo ang kaunting kaalaman sa medisina at nakakapagbawas ng ilang sintomas." Galit na sigaw ni Nathan. "Huwag mo nang isipin yun. Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi pipiliin ng kapatid ko ang isang tulad mo kung gusto niyang makahanap ng lalaki," patuloy niya. Naisip ni Nathan na nagyayabang lang si Ricardo, sinusubukang makakuha ng pag-aproba mula sa kanyang pamilya at pumayag na makipag-ugnayan sa kanyang kapatid na babae. Nang marinig ito, naging malamig ang tingin ni Ricardo. "Don't assume that I have any intention of pursue your sister. Kahit ako naman, ano bang meron sa lalaking katulad ko? Anong klaseng lalaki ang dapat hanapin ng ate mo?" Idinagdag niya. Nginitian ni Nathan si Ricardo at tinignan ito ng masama bago ipinakita ang bakas ng paghanga at pananabik sa mga mata nito. "Kung may hahanapin ang kapatid ko, kailangan niyang maghanap ng isang tulad ni Mr. Houghton. Siya ang tunay na pakikitungo, nag-uutos ng paggalang sa lahat, kayang tumawag sa daan-daang tagasunod sa isang salita lamang. Iyan ang gumagawa ng isang tunay na lalaki. Ikaw naman. Hahaha. Ang alam mo lang ay ilang basic medical knowledge, nothing special." Mapang-asar na sabi ni Nathan. Hinahangaan niya ang mga malalaking shot sa underworld na maaaring mag-utos ng paggalang sa iba ng walang anumang pagsisikap. Ito ay kahit na ang kanyang pangarap o layunin sa buhay na maging isa balang araw nangunguna sa isang grupo ng mga tagasunod saan man siya pumunta at tinatawag na boss ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Hindi napigilan ni Ricardo na matawa nang marinig niyang magsalita si Nathan ng ganito. Tahimik na umiling sa kanyang walang muwang na kinikilos ng kapatid ni Allison. "Mr. Houghton is good enough for your sister. Kid, baluktot ba ang values mo? Pati ba ang mga tulad ni Scar ay nagiging idolo na?" Hindi makapaniwalang tanong ni Ricardo matapos marinig ang mga kalokohang iyon mula sa bibig ni Nathan. Nobela.
Agad na nagbago ang kulay ng kapatid ni Allison matapos marinig ang mga salitang ito. Galit na sumisigaw, "Anong sabi mo? How dare you call Mr. Houghton that?" Humihingi ka ng gulo kung may makarinig nito puputulan nila ang dalawa mong kamay. Alalang-alala siyang lumingon kay Allison, "Sis, layuan mo ang tanga. Huwag mo kaming idamay." Malamig ding tinitigan ni Keegan at Kaylee si Ricardo, "Youngster, hindi mo ba alam na ang mga maluwag na labi ay lumulubog sa mga barko? Maaari kang kumain ng kahit anong pagkain ngunit huwag magsalita ng walang kaparirikan tungkol sa mga tao sa kanilang likuran lalo na kapag ito ay bumaba sa mga makapangyarihang figure tulad ni Mr. Houghton." Marahan ding hinayla ni Allison si Ricardo, "Ricardo, please stop talking about things like that inside our house. We don't want any trouble." Bagamat nakita niyang magalang na tinatrato ni Peter si Ricardo noon dahil sa pagiging boss niya sa Golden Family Hotel kung saan nagtatrabaho si Peter sa ilalim niya. Gayunpaman hindi angkop para sa kanila na pag-usapan ang mga ganitong bagay dito ngayon. Pero iba si Scar. Siya ang tunay na matigas na tao sa underworld ng Edoland. Kamakailan lang daw ay kinuha niya ang kapangyarihan ng isa pang underground boss, at naging madyugo at marahas ang proseso. Ang mga hindi sumunod sa kanya ay tinadtad ng kanyang mga tauhan. Walang kaalam-alam si Scar kung ilang buhay na ang natamo niya. No problem. Kapag nakita ako ni Scar, lumuhad siya. Walang pakialam na sambit ni Ricardo na may masamang tingin sa mukha. "Ikaw, hindi mo talaga alam ang ginagawa mo." Tinuro ni Nathan si Ricardo at hinayla ang balat ng mukha niya. Hindi niya akalain na ganito pala kayabang ang lalaking ito. Habang nagsasalita, sumulyap siya sa pinto na parabang natatakot na may makarinig sa kanila sa labas. Pero ganyan ang nangyari sa mundong ito. Kung mas maraming tao ang natatakot sa isang bagay, mas malamang na mangyari ito. Bang! May malakas na ingay nang may marahas na sumipa sa pinto ni Allison. "What the F*** did I just heard? Someone dared to insult Mr. Houghton. Do they want their whole family dead?" Sinabayan ng malakas na sigaw ng pang-aabuso, pumasok ang isa pang binata na may berdeng buhok kasama ang ilang tao sa likuran niya. Ang kanilang mga mukha ay lubhang hindi pala kaibigan. "Green hair, anong ginagawa mo?" Kumunat ang noo ni Nathan at nagdududang tanong. Ang green hair na ito ay, kapatid, ni Nathan, karaniwan silang tumatambay ng magkasama tulad ng ginagawa ng magkapatid. Hindi niya inasahan na ang green hair ay magdadala ng mga tao sa kanyang bahay ng ganito. "Nathan, you better thank me. Kung maaari kang maging bayaw ni Mr. Houghton in the future, huwag mo akong kalimutan." Hahaha. Tumawa ng masama si Green Hair habang nakatingin kay Allison na may ngiti. Kanyang mukha. "Anong ibig mong sabihin?" Galit na tanong ni Nathan. Pati sina Keegan at Kaylee ay mukhang tuliro. Lalong humigpit ang kilay ni Allison habang galit na nagulat sa mga tulisang ito na pumasok sa kanyang bahay nang hindi inanyayahan. "Ano pa ba ang ibig kong sabihin? Napakaganda ng kapatid mo. Magiging sayang ang pananatili sa bahay buong araw hindi ba? Ipinakita ko kay Mr. Houghton ang larawan ng iyong kapatid. Hindi na kailangang sabihin kung gaano siya kasiyahan pagkatapos. Nakikita ito. Ngayong gabi kahit si Mr. Houghton mismo ang dumating." Nathan, Green Hair continued smirkingly, "You always say that Mr. Houghton is your idol, right? Well, hindi ba tayo maswerte ngayong gabi? Damn it. I trusted you like a brother, and you sold my sister to Mr. Houghton." Nanginginig sa galit ang boses ni Nathan habang hawak ang kwelyo ng sando ni Green Hair, na baluktot ang ekspresyon sa galit. Kabanata 178 Hindi ka dapat manatili. Maaaring tumangala si Nathan kay Scar, sa pag-aakalang dapat makahanap ang kapatid niya ng lalaking katulad niya. Pero hindi ibig sabihin noon ay gusto niyang makasama talaga si Allison kay Scar. Alam ni Nathan na nilalaro ni Scar ang mga babae na parang mga disposable na gamit, at kung masangkot ang kanyang kapatid na babae sa kanya, magiging isa pa ito sa kanyang mga laruan. Hindi siya makapaniwala na ipinakilala ng kanyang good body si Allison kay Scar matapos niyang malaman kung gaano ito kaganda.
Hindi man lang maisip ni Nathan ang mangyayari kung magka-interes si Scar sa kanya. What the hell are you yelling about? Tinutulungan kita dito. You should be thanking me. Sinipa ni Green Hair si Nathan sa tiyan at nginisyan siya. Matapos makita ang larawan ni Allison ay agad namang nabigla si Scar sa kanyang kagandahan. Nangako siya sa Green Hair na gagawin niya itong small-time boss under him sa casino kapag ipinakilala niya si Allison sa kanya. Tuwang-tuwa ang Green Hair at naisip ang kanyang sarili na napakatalino sa paggawa ng ganoong deal. As for what happened to Nathan's sister after playing by Scar, sinong nagmamalasakit? Kahit na mamatay siya dahil dito, hindi ito mahalaga sa kanila. Siguro kapag nena si Scar sa kanya, gagantimpalaan niya sila sa pamamagitan ng pagpapalim din sa kanila. Matapos makilala ang kapatid ni Nathan, hindi maiwasan ni Green Hair na isipin ang lahat ng uri ng maruruming bagay na kinasasangkutan niya. Ano ba kasing pinagkakaguluhan mo? Isang magaspang na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap nang pumasok sa silid ang isang kahangahangang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga galos sa kanyang mukha at mga kamay sa kanyang likuran ng may estilo. Mr. Houghton, nandito ka na. Mabilis na sinalubong siya ng Green Hair nang mapansing pumasok sa kwarto si Scar. Bahagyang tumanggo si Scar bago itinuon ang mga mata sa figure ni Allison sa silid. Gumagala sa hubog ng kanyang katawan bago tuluyang tumira sa kanyang napakagandang mukha. Hahaha. Ang totoo mas maganda pa sa litrato mo. Habang ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang baba habang tumatawa ng malas, sinabi ni Scar, iba ka talaga. Nakatutok ang mga mata niya sa katawan ni Allison nang hindi man lang lumilingon. Mr. Houghton, nasiyahan ka ba? Mayabang na sabi ni Green Hair. Satisfied. Satisfied. Not bad kid, tinapik ni Scar ang balikat ni Green Hair bilang pagsang-ayon habang tumatango, saka muling lumingon kay Allison na nagpapakita ng magiliw na ngiti na ikinaiinis ni Allison at nanginginig sa loob. Young lady come here, you'll follow me from now on. Itinuro ni Scar si Allison at winagewe ang kamay, may sinasabing hindi marinig. Pagkarinig nito ay agad na nagbago ang mukha ni Allison. Sino ka? Ni hindi kita kilala. Please umalis ka na sa bahay ko. Bulalas niya. Oh, medyo maanghang na paminta ha. Not bad, I like it. Hahaha. Tumaas ang isang kilay ni Scar at tinukso siya. Mr. Houghton, hayaan mo na ang kapatid ko. Kapatid mo rin ako at higit kong hinahangaan ka. Pakiusap ni Nathan kay Scar. This is my sister here. Those women in the nightclubs are just that women. You have to let her go. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Scar na may banta sa mga mata. Magiging bayaw na kita simula ngayon at lahat ng kapamilya mo ay mabubuhay ng maginhawa nang walang sinumang mangangahas na mangbuli sa kanila. Habang nagsasalita siya, iminuwestre niya ang kanyang mga tauhan, alisin mo siya. Mamayang gabi ay I-enjoy ko ang babaeng ito. Yes Mr. Houghton. Ilan sa kanyang mga alipors ay sumulong para sunggaban si Allison. Mr. Houghton please don't do this. You're the most righteous person in my heart. You can't do this. Namutla ang mukha ni Nathan habang humihingi ng awa kay Scar. Biglang sinipa ni Scar si Nathan dahilan para gamulong ito sa lupa. Pakiawa ang aking anak na babae Mr. Houghton. Sigaw ni Kaylee habang si Keegan ay kumukuha ng ashtray sa coffee table na inihahanda ang sarili para makipaglaban sa mga tauhan ni Scar. Si Allison ay parehong nataranta at nagalit sa puntong ito habang pinandilatan niya si Scar na nagtatanong, wala na bang batas? Ang peklat sa akin ay ang batas mismo, sagot ni Scar na may masamang ngiti. Follow me girl. I won't mistreat you or your family if they know what's good for them. Kung hindi, mahina ang boses niya. Nobela. Isang malamig na boses ang hamarang sa kanya, what otherwise? Lumakad si Ricardo mula sa kinatatayuan niya kanina kasama si Nora at tumabi kay Allison na nakatitig kay Scar ng mabangis na naging dahilan para mapasigaw siya ng hindi mapigilan sa kabila ng pagiging matapang niya kanina. Nanginginig ang buong katawan niya na parang nakuryente. Mr. Willis. Anong ginagawa mo dito? Nauutol na sabi ni Scar.
Paano ako napunta dito? Kaklase ko si Allison at matalik kong kaibigan. Ngumisi si Ricardo, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na mangbuli at kumilos ng walang ingat? Kayo at ang dating amo mong si Tiger ay mga ibon ng balahibo. Wala kayong dapat manatili. Sa sumunod na segundo, naglakad siya patungo kay Scar at direktang sinampal sa mukha. Snap! Isang malutong na tunog ang nagpanginig sa lahat. Gulat na napatingin ang lahat kay Ricardo, pati na ang pamilya ni Allison na mukhang kinikilabutan. Sinampal lang ba ni Ricardo si Scar? Nabaliw ba siya? Iyon ay si Scar, na may kilalang reputasyon sa kanyang kapangyarihan. Natigilan din si Green Hair at ang mga tauhan niya. Pagkabalik sa kanilang katinuan, gusto nilang habulin si Ricardo at patayin ito sa ginawa nito kay Scar. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang aksyon mula kay Scar ang nagpatigil sa kanila kaagad. Biglang lumuhad ang amo sa harapan ni Ricardo na nanginginig ang mga paa sa ilalim niya. Mr. Willis, hindi ko alam na kaibigan mo siya. Ako, hindi ko talaga alam. Maawa ka sa akin. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. I didn't know. Really didn't know. Otherwise kahit may guts ako na parang puso ng oso o leopard, I wouldn't dare have any thoughts about her. Mr. Willis, please spare me. Huwag mo akong patayin. Iligtas mo ang buhay ko. Matapos lumuhad si Scar, nanginginig ang boses sa paghikbi, nakiusap siya kay Ricardo para sa awa, paulit-ulit na inuuntog ang ulo sa lupa. Ang kanyang buong katawan ay marahas na nanginginig, at isang mabahong amoy ang tumagos sa hangin, na may isang pool ng dilaw na likido na nabubuo sa ilalim niya. Ang mga sinabi ni Ricardo ay labis na natakot kay Scar na literal na nabasa niya ang sarili. Talagang naliligaw na ngayon si Scar at nagtaka kung bakit parati niyang nakakaharap si Ricardo sa tuwing nakakagawa siya ng mali. Si Scar, na nabalitaan ang tungkol sa nakakatakot na mga gawa ni Ricardo, lalo na ang kanyang nag-iisang pagkatalo sa mga bihasang miyembro ng pamilya Lowe, ngayon ay lubos na nababatid ang lawak ng kanyang takot. Sa sandaling ito, lumingon si Ricardo kay Nathan, itinuro si Scar, na nakaluhod sa lupa at nagmamakaawa, ang kanyang tono ay nanunuya at nanunuya. Anak, ito ba ang hinahangaan mong kuya? Namilog ang mga talukap ni Nathan, at lubos siyang nabigla. Halos malaglag ang panga ni Allison, Keegan, at Kaylee sa pagkamangha. Kabanata 179 na paano magbabayad. Nakatingin kay Scar na nakaluhod sa lupa, humihingi ng awa kay Ricardo, pakiramdam ni Nathan ay nabaligtad ang kanyang pananaw sa mundo. Ang isa ay si Scar, na palaging makapangyarihan at maimpluwensya sa kanyang puso. At ang isa pa ay ang lalaking may anak na kinamumuhian lang niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakatatandang kapatid na kanyang hinahangaan ay nakaluhod at humihingi ng awa sa lalaking ito na may anak. Kung hindi pa nakita ni Nathan si Scar noon at kinumpirma niya na siya nga ang nakaluhod sa lupa, maghahinala na siya na nakakita ng impostor si Ricardo para gumanap sa eksenang ito. Nang makita si Scar na takot sa harap ng lalaki ni Allison ay parang kumukulo ang dugo niya sa kilig. Wow! Saan nahanap ng kapatid ko ang napakagandang lalaki? Nagulat din sina Allison, Keegan at Kaylee. Hindi katakataka na nagsalita ang lalaking ito nang walang ingat kanina at patuloy na sinasabi na walang silbi si Scar. Ito ay naging totoo. Si Green Hair at ilang alipores ni Scar ay mukhang nataranta na para bang may nakita silang hindi kapanipaniwala. Mr. Houghton, anong nangyari sa'yo? Sino ang batang ito? Takot na tanong ni Green Hair. This is my brother-in-law. Damn it Green Hair, tapos ka na. Nagnganga ang ngipin ni Nathan habang nagkukunwaring matigas. Nang marinig ang mga salitang ito ay nanginag si Scar habang nakaluhod pa rin sa lupa. Hindi niya maiwasang magsisi nang sumulyap siya kay Allison na pinuprotektahan ni Ricardo sa likuran niya. Bayaw. F***sick. Ang magandang babaeng pinakilala ni Green Hair ay babae pala ni Mr. Willis. Sa sumunod na segundo, pinandilatan ni Scar si Green Hair na may sama ng loob. Green Hair you ***king want me dead. Papatayin ko ang nanay mo. Patayin mo siya para sa akin.
Matiim na tinitigan ni Scar si Green Hair habang sumisigaw ng utos sa mga Alipores na iyon na walang lakas ng loob na bumangon. Sa sandaling matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, maraming Alipores ang mabilis na sumugod patungo sa berdeng buhok ng walang pagpipigil. Ah! Mr. Houghton, please spare me. I don't know. I didn't know na sobrang badass pala ng lalaki ni Nathan. Wow! Tulong! Ang berdeng buhok na lalaki ay sumigaw sa isang lobo na alulong. Sa sandaling ito, dinampot ni Nathan ang isang ashtray at lumakad na may mukha na puno ng puot, umalis ka na sa daraanan ko. Noong unang panahon, si Nathan ay isang small-time thug na kailangang tumango at yumuko sa mga Alipores ni Scar. Ngunit ngayon ay maaari na niyang pangunahan ang mga ito. Sa pamamagitan man ng pambabula o pagsasamantala sa kapangyarihan ng iba, hindi ito mahalaga. Ito ay talagang fucking awesome. Tumabi ang mga tauhan ni Scar nang marinig ang sinabi niya. Pagkapunta ni Nathan doon, hinawakan niya ang buhok ng green-haired guy at nagngangalit ang ngipin habang sinasabing, "Green hair, bulag siguro ako kanina sa pag-aakalang kapatid kita. Anak ka. Gusto mong gamitin ang kapatid ko para umakyat sa hagdan. Papatayin kita. Goddamn it." Boom! Buong lakas niyang ibinato ang ashtray sa ulo ni Green Hair. Pagkatapos ay dinala niya ang galit at hinanakit sa loob niya habang paulit-ulit niyang hinahampas ang berde na buhok hanggang sa wala na siyang hiyawan. Maging si Scar ay lumuhad sa lupa na patuloy na nagmamakaawa kay Ricardo. Mr. Willis, itong green hair na ito ang nanligaw sa akin. Patawarin mo ako kahit minsan lang. Pakiusap patawarin mo ako sa huling pagkakataon. I promise to behave myself from now on and never bully anyone again. Novel Bean. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Walang ekspresyon ang tingin ni Ricardo sa kanya bago malamig nang umuso sa kasinipa si Scar sa singit. Matapos magpakawala ng masakit na sigaw na sinundan ng paghawak ni Scar sa lugar na iyon habang nakakulot sa posisyong pangsanggol na parang hipon. Ang kanyang mukha twitched patuloy. Halos lumuwa ang mga mata dahil sa sobrang sakit at paghihirap. Hindi ako naniniwala sa iyong mga pangako. Sapat na iyon, malamig na sabi ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang na-disable ko pero kapag nahuli kitang may ginagawang masama ulit, pwede mo nang i-report ang sarili mo sa impyerno. Pinisil ni Scar ang isang pangit na ngitiin na mas masahol pa sa pag-iyak. Yes sir. Thank you Mr. Willis for sparing my life. Ngayon isama mo ang iyong mga tao kasama ang lalaking may berdeng buhok na iyon magwala. Naiinip na iwinagayway ni Ricardo ang kanyang kamay na sinasabi iyon. Nandoon pa rin si Nora, at sa huli ay wala siyang pinatay sa harap niya. Oo. Hinawakan ni Scar ang kanyang sugat, pilit na bumangon sa tulong ng dalawang Alipores. Kaagad pagkatapos, kinaladkad ng grupo nila ang halos buhay na green hair at nagmamadaling umalis. Sino ka bayaw? Simply amazing. Takot na takot sa'yo si Scar. Sa pagkakataong ito, inihagis ni Nathan ang ashtray na may bahid ng dugo sa lupa at tuwang-tuwang tinanong si Ricardo ng may paghanga. Hindi mo ako bayaw, sabi ni Ricardo. Kanina lang niya sinasabi na nagsinungaling siya sa kapatid niya. Ngayon ay tinatawag din ng bayaw. Ricardo right. Thank you so much. Kung hindi dahil sa'yo, nasa kamay na ni Scar si Allison. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pasasalamat at takot na sabi ni Keegan. Why thank me? The relationship between him and Allison doesn't need your thanks. Natural lang na protektahan ang sariling babae. Sa oras na ito, pinandilatan ni Kaylee ang kanyang asawa at sinabing hindi maganda. Ma, anong pinagsasabi mo? Ordinaryong magkaibigan lang kami ni Ricardo. Namula si Allison nang marinig ang sinabi ng kanyang ina na babae siya ni Ricardo habang nahihiya. Gayunpaman, hindi napigilan ng kanyang puso na tumibok ng ilang beses nang bumilis din ng marinig ito. Binigyan siya ni Kaylee ng masamang tingin bago ngumiti ng nakakaloko kay Ricardo na nagtanong, Ricardo, gumaling ba talaga ang puso ko gaya ng sinabi mo kanina? Matapos makita mismo ang kakayahan ni Ricardo sa kabila ng pagiging puno ng paghamak sa kanya noon. Ngayon wala na siyang choice kundi seryosohin siya. Yes auntie. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin then go check at the hospital.
Magalang na tumanggo si Ricardo habang pinananatili pa rin ang eleganteng ekspresyon. Naniniwala ako sa bawat salita mula sa iyong bibig. Mabilis na sagot ni Kaylee. Saglit na nawala ng imik si Ricardo. Makalipas ang ilang minuto, tumakas si Ricardo sa bahay ni Allison kasama si Nora na mukhang naliligaw. Hindi na talaga siya makakatagal. Tumingin sa kanya sina Keegan at Kaylee na parabang nakatingin sila sa kanilang manugang habang patuloy siyang tinatawag ni Nathan na bayaw kahit gaano pa niya sinubukang ipaliwanag ang relasyon nila ni Allison. Ricardo. Sinundan siya ni Allison palabas, namumula ang mukha niya sa kahihiyan. I'm sorry for making you laugh. Do you think my family is too materialistic? Do you look down on me now? Ang kaibahan sa pagitan ng kanyang mga magulang at kapatid ay nagparamdam kay Allison na hindi sapat sa harap ni Ricardo. Kabanata 200 Pagsubok kay Emerson. Ngumiti si Ricardo at umiling, walang sinasabi. Hindi, naiintindihan ko. Bakit naman kita pababayaan? Naranasan na niya ang mga ups and downs ng buhay, matagal na siyang walang pakialam sa mga ganoong bagay. Naiintindihan niya ng buo ang reaksyon ng pamilya ni Allison. Nobela. Kung gayon, hayaan mong ibalik ko sa iyo ang pera, sabi ni Allison. Dahil nasabi na ni Ricardo na ganap nang gumaling ang sakit sa puso ng kanyang ina, halos lubusang naniwala si Allison sa kanya. Don't worry about it for now. Magagamit mo muna. Palagi kang nakatira kasama ang iyong mga magulang at kapatid. Hindi yun perpekto. Gamitin mo itong pera para makabili ng bahay kung gusto mo, iwinagayway ni Ricardo ang kanyang kamay. Kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataong gantihan ng kagandahan ng paaralan na maganda at mabait at malaki ang naitulong sa kanya noong nakaraan, hanggat maaari ay hindi na ito utol kay Ricardo. Nang marinig ito, napakagatlabi si Allison at nagtanong, bakit? Gusto mo bang itago ako? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Isipin mo na lang na pautang ito sa akin. Maglaan ka ng oras sa pagbabayad nito. Pawisan si Ricardo habang mabilis na nagpaliwanag sa sarili baka hindi siya maintindihan ni Allison na may mga hindi tamang iniisip. Patungo sa kanya. Gayunpaman, nang marinig niya ang pahayag na ito mula kay Ricardo, Oo, na lang siya na may agrabyado na ekspresyon sa kanyang mukha sa halip na magalit o kung ano paman. Masasabi niya na kumpara sa mga taong naghangad sa kanyang kagandahan o nagnanais sa kanyang katawan, si Ricardo ay wala talagang anumang lihim na motibo sa kanyang sarili. Pero kakaiba. Habang iniisip niya ang katotohanan ito, mas lalong hindi siya komportable sa loob. Mas gugustuhin niya na ang isang tulad niya ay mag-iingat ng mga hindi tamang pag-iisip sa kanyang sarili. Kung tutuusin, kung kinakailangan, kaya niyang isuko na lang ang sarili sa kanya kahit na nagpakasal ito ang pagiging mistress niya o kung anuman sa mga linyang iyon. Anyway, masyadong nagustuhan niya pa rin siya. Gayunpaman, mukhang hindi interesado si Ricardo na samantalahin ang kanilang relasyon sa anumang paraan. Ricardo, paano ko susuklian ang kabutihan mo? Tahimik na nagtaka si Allison sa loob ng kanyang sariling ulo matapos makita si Ricardo habang pinagmamasdan ang kanyang sasakyan na nawala sa gabi bago tuluyang umakyat sa hagdan na nakaramdam ng medyo komplikado sa emosyonal na pagsasalita. Ang Low Family Mansion. Ubo. Nakahiga si Victoria sa kama at umuubo muli ng marahas. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng hindi malusog na pamumula. Kamusta po kayo madam? Nakita ng katabi niyang katulong ang nangyari at lumapit ito na may hawak na mangkok ng plema na kinakabahang nagtatanong kay Victoria kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Matapos umubo ng dagwang plema, napabuntong hininga si Victoria. Mukha siyang mahina na may hindi malusog na pamumula sa kanyang mukha sa panahon ng matinding pag-ubo at karaniwang mapurol na kutis kung hindi man. Para bang ang kamatayan ay nananatili sa paligid niya. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang malakas na boses ni Romeo habang papasok siya mula sa labas na may pag-aalala sa mukha. Gayunpaman, may bahid din ng lamig sa kanyang mga mata. Romeo. Mahinang tawag ni Victoria sa anak. Nay! Anong nangyayari? Araw-araw lumalala ang kalusugan mo. Anong nangyayari?
Pinunasan ni Romeo ang mga luha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita, dahil lahat ito kay kuya at sa lalaking Willis na iyon. Hindi ka lang nila pinahirapan kundi pinalayas din si Dale Hall. At ngayong si Willis na lalaki ay dumating para gamutin ka siya. Baka mapatay ka pa. Ngayong gabi lang siya pumunta kay Victoria kaya hindi niya alam na hindi pala bumisita si Ricardo nitong mga nakaraang araw. Paulit-ulit niyang sinisisi si Ricardo sa ginawang ganito ng kanilang ina habang sinisiraan siya sa likod. Binigyan ni Victoria si Romeo ng isang sulyap na may malalim na lungkot sa kanyang mga mata ngunit hindi sinabi sa kanya ang totoo tungkol sa hindi pagdating ni Ricardo. Romeo, parang nauubusan na ako ng oras. Mahinang sabi ni Victoria. No mom. You can't go. You'll live long enough for sure. Mabilis na tiniyak ni Romeo bago muling nalungkot, Nay, ingatan mo ang iyong sarili. Kung may mangyari sa iyo, ano ang mangyayari sa pamilya natin? Kung walang namumuno sa atin, mawawala tayo. Habang sinasabi niya ito, muling sumulyap si Romeo kay Victoria na hindi pa nakakapili ng susunod na pamumuno ng pamilya kahit matanda na siya. Kinaumagahan, maagang dumating si Emerson sa Emerald Green Estates kung saan tumutuloy si Ricardo para mapag-usapan nila ang pagkuha ng mas maraming nourishing essence pills. Sa sala, nakaupo si Ricardo na kumakain ng almusal kasama si Nora habang casual na nagtatanong, Emerson, nabili ba natin lahat ng nourishing essence pills natin? Tumango si Emerson, oo, sold out sila. Haha, ang dali lang ibenta. Oh, $100,000 per pill tapos sold out pa. Kalmadong tanong ni Ricardo habang humihigop ng lugaw. Kagabi ay narinig niya mula kay Dylan na si Emerson ay nagsagawa ng auction partikular para sa nourishing essence pill. Ang mga presyo ay tila mapangahas. Sa totoo lang, hindi pa lubos na nagtitiwala si Ricardo kay Emerson, kaya sinubak niya ito. 100,000. Hahaha, Mr. Willis hindi mo alam. Nag-auction ako kagabi at ilang pills ang nabili ng mahigit isa. 5 million. Mukhang nanalo ang epekto nitong nourishing essence pills sa mga mayayaman na iyon. Ngayon ay mayroon tayong isang bagay na hindi mabibili ng salapi. Tuwang-tuwa si Emerson. Nang makita ang kanyang reaksyon, tumango si Ricardo bilang kasiyahan. Parang mapagkakatiwalaan naman ang lalaking ito. Here are 100 nourishing essence pills for you to take. Oh, and you can keep 20% of the money from selling them as payment for your services, sabi ni Ricardo habang inilabas niya ang isang leather box. Nang marinig ang alok na ito, mabilis na umiling si Emerson, Mr. Willis, tungkulin ko ang pagtulong sa iyo. Paano ako makakatanggap ng bayad? Habang binibigkas niya ang mga salitang ito na may ngiti sa kanyang mukha, nagliwanag ang kanyang mga mata, Mr. Willis, kung gusto mo akong gantimpalaan, bakit hindi? Kunin mo ako bilang iyong apprentice at turuan mo ako ng ilang mga kasanayan. Nang marinig ang panukalang ito ni Emerson, napangiti si Ricardo ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito tinanggihan. Kinuha niya ang isang sulat kamay na booklet mula sa kanyang tabi na tinatawag na Tiger Subduing Art, na isang cultivation technique na umiral sa alaala ni Ricardo tulad ng Fierce Phoenix Heart Sutra, na ibinigay kay Rive kanina. Parehong mga pamamaraan ay may parehong kalidad. Matapos subukan ang pagiging maaasahan ni Emerson at makita siyang sapat na mapagkakatiwalaan, natural na hindi naisip ni Ricardo ang paglinang ng isang tao na maaaring ituring na bahagi ng kanilang Black Glove Team. Dalhin mo ito at ikaw mismo ang magsanay dahil ang mga eksperto sa Transmutation Force na tulad mo ay hindi dapat magkaroon ng problema sa pagsasanay nito. Oh yeah, at tungkol sa kabayaran na nabanggit ko kanina, dapat mong kunin kung ano ang nararapat sa iyo. Maaari mo ring gamitin ang pera na ito, upang linangin mapagkakatiwala ang mga tao na makakatulong sa amin na magawa ang mga bagay-bagay. Bilin ni Ricardo. Habang lumalago ang kapangyarihan at panlipunang bilog ni Ricardo, napagtanto niya na may mga bagay na lampas sa kanyang kakayahan na hawakan ng mag-isa. Halimbawa, nanatiling misteryo ang pagkawala ng kanyang mga magulang sa kabila ng kanyang pagsisikap na mag-imbestiga. Para akong naghahanap ng karayom sa isang dayami. Kung mayroon siyang sariling impluensya o kahit isang network ng katalinuhan,
marahil ay maaari niyang matuklasan ang ilang mga pahiwatig. Kaya, ang ideya ng pagtatatag ng kanyang sariling kapangyarihan ay pumasok sa isip.